Binuwag nito ang mga hangganan ng tuwirang oras. Lumalabas na ang nakaraan kasalukuyan at hinaharap ay sabay na nagaganap. Siya ay isang propesor ng biyolohiya sa Hopkins University. Sa klase binanggit ni Lena ang proseso ng paghahati ng selula. Ang paghahati ng selula ang pundasyon ng pagpapatuloy ng buhay. Ngunit ito rin ang dahilan ng huling kamatayan ng buhay. Dahil habang dumarami ang bilang ng paghahati ng selula, tumataas din ang panganib ng paglitaw ng cancer cells. Pagkatapos ng klase, inanyayahan ng kasamahan si Lena sa isang salo-salo. Ngunit wala talagang gana si Lena sa oras na iyon. Dahil isang taon nang nawawala ang kanyang asawa. Ang asawa ni Lena ay isang sundalo ng hukbong US. Sumali siya sa isang lihim na misyon ng militar isang taon na ang nakalipas. Simula noon ay wala na siyang balita. Sa loob ng isang taon ay hindi man lang siya tumawag. Hindi man lang sinabi kung saang lungsod siya pupunta. Habang mag-isa si Lena na nagpinta ng dingding. Bigla, may isang lalaki ang lumitaw sa pintuan ng silid. At ang dumating ay walang iba. Siya mismo ang asawa ni Lena na isang taon nang nawawala. Labis na naging emosyonal si Lena. Akala niya ay matagal nang namatay ang asawa sa digmaan. Pagkatapos kumalma, tinanong ni Lena kung saan siya nagpunta sa loob ng panahong iyon. At kung bakit ni isang tawag ay wala. Maraming beses tumawag si Lena sa militar. Ngunit sinabi lamang na lihim ang misyon ni Kane. Sa harap ng mga tanong ni Lena, malabo ang mga sagot ni Kane. Hindi rin niya alam kung saan niya isinagawa ang misyon. Hindi rin niya maalala ang mga detalye nito. Habang sila ay nag-uusap, sinabi ni Kane na hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang katawan. Doon lamang napansin ni Lena na ang basong ininom ni Kane ay tumagas ng maraming dugo. Agad dinala ni Lena ang asawa sa ospital. Sa daan lalong lumala ang kalagayan ni Kane. Nagsimula siyang magsuka ng dugo at mangisay. Pati ang paggana ng puso at baga ay nagsimulang bumigay. Sa sandaling iyon may ilang sasakyang pulis ang humabol. Mayroon ding armadong helicopter na nagbabantay mula sa himpapawid. Mukhang matagal na silang handa. Matapos nilang pilitin na huminto ang ambulansya. Sa pilitan nilang isinama si Kane at si Lena. Pagkagising ni Lena, nalaman niyang nakakulong siya sa isang isolation room. Isang psychologist na nagngangalang Ventris ang lumapit. Lubos niyang alam ang nakaraan ni Lena. Alam pa niyang naglingkod si Lena sa hukbo ng 7 taon. Ganito kataas na antas ng pribadong impormasyon. Bakit ganito nila ito kabisado? Hiniling ni Lena na makausap ang kanyang abogado. Agad itong tinanggihan ni Ventris. Upang ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Dinala niya si Lena sa labas ng base. Ang tanawin sa harap niya ay tuluyang nagpahinto sa kanya. Nakita niya ang isang napakalaking makukulay na hadlang. Ang hadlang na ito ay parang isang bula. Medyo kahawig din ng gasolina na lumulutang sa tubig. Sinabi ni Ventris kay Lena na humigit kumulang 3 taon na ang nakalipas. Isang hindi kilalang celestial body ang nahuli ng grabidad ng mundo. At bumagsak ito sa parola ng Blackwater Park. Mula noon, nagsimulang maglabas ng kakaibang liwanag ang parola. Ang insidenteng ito ay itinuring na lubos na lihim. Nagpadala ang militar ng maraming tauhan upang magsiyasat, ngunit wala ni isa ang nakabalik ng buhay. Kahit ang mga signal sa radyo ay hindi rin lumabas. Patuloy pang lumalawak ang saklaw ng hadlang. Mula Blackwater Park ay kumalat na ito sa mga karatig lugar. Pagkalipas ng ilang buwan naabot ito sa base na ito. Kung magpapatuloy pa ito, maaaring lamunin nito ang buong mundo. Sa wakas ay naunawaan ni Lena kung bakit siya dinakip. Lumabas na voluntaryong sumali ang kanyang asawa sa investigasyon 1 taon na ang nakalipas. Si Kane ang nag-iisang nakalabas ng buhay. Kaya labis na pinahahalagahan ng militar si Kane. Sa kasalukuyan lahat ng kanyang mga organo ay tuluyan ng bumigay. Halos wala ng posibilidad na mabuhay pa. Binigyan ni Ventris si Lena ng 2 pagpipilian. Iwan ang asawa at pumirma ng kasunduang panglihim saka umuwi. O kaya pumasok sa Shimmer bilang isang biolohista. Kung matutuklasan ang sanhi sa likod ng Shimmer, maaaring mailigtas pa ang buhay ni Kane. Pagsapit ng gabi ay hindi pa rin makaintindi si Lena. Alam ng kanyang asawa na walang balik ang misyong iyon. Kung gayon bakit pa siya voluntaryong sumali? Sa sandaling iyon may isang estrangherang babae ang lumapit. Inanyayahan niya si Lena na maupo at makipagkwentuhan. Matapos mag-usap ng sandali ay saka lamang nalaman na ang mga taong ito ay pawang mga voluntaryo. May mga heolohista sa kanila. Mayroon ding mga pisiko. At mayroon ding mga retiradong medic ng militar. Pagkalipas ng 1 linggo papasok sila sa Shimmer upang magsiyasat. Ang tagapag-organizador ng grupo ay si Ventris. Siya rin ang magiging leader ng ekspedisyon. Alam din nila ang tungkol kay Kane. Ibinunyag nila na kakaiba ang asal ni Kane nang siya ay dumating. Matapos marinig iyon ay tila may naunawaan si Lena. Bahagya niyang nahulaan kung bakit sumali ang asawa sa misyon ng kamatayan. Dito nagtanim ang direktor ng isang mahalagang pahiwatig. Iyon ang dahilan kung bakit nais magpakamatay ni Kane. Isa ito sa mga pangunahing temang tinatalakay ng pelikula.
Uulitin ko dahil napakahalaga nito. Kaya kinabukasan ay nagsumite si Lena ng aplikasyon. Handa siyang lumahok sa investigasyon ng Shimmer. Ito mismo ang sagot na inaasahan ni Ventress. Bilang sundalo at biolohista, napakahusay ng kanyang mga kwalifikasyon. Tungkol naman sa kung bakit personal na mamumuno si Ventress. Itinanong din ito ni Lena. Ngunit napaka-opisyal ng kanyang sagot, para raw sa kapalaran ng buong sangkatauhan. Para raw iligtas ang mundong ito. Ngunit hindi iyon ang totoo. May sarili ring lihim si Ventress. Pagkaraan ng 6 na araw, ang 5 babaeng kasapi ay pumasok sa Shimmer. Iba sa mga nakaraang misyon. Ang grupong ito ay pawang mga babae. Ngunit sa sandaling pumasok sila sa Shimmer, agad silang nakaranas ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Bigla nilang nakalimutan ng alaala ng pagpasok. Pati kung kailan itinayo ang kampo ay hindi na nila maalala. Lahat ng miyembro ay pare-pareho ang karanasan. Batay sa dami ng nakonsumo nilang pagkain. Tinatayang 4 na araw na silang naroon. Napansin din ng pisikong si Josie. Gumagana ang komunikasyon at navigasyon. Ngunit hindi makalabas ng Shimmer ang signal. Kahit ang karaniwang compass ay nagloko. Buti na lang may geologist sa grupo. Natitiyak nilang nasa Blackwater Park sila. Kapag naglakad patimog sa baybayin, tiyak na mararating nila ang Parola. Para malaman ng timog, itutok lamang ang orasang kamay sa araw. Ang gitna ng orasang kamay at alas 12 ay timog. Paalala, ang paraang ito ay angkop lamang sa hilagang hemispero. Matapos masolusyonan ang direksyon, nagpa siya ang pinuno na agad umalis. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang latian. May isang abandonadong kubo roon. Nakakapagtaka, punong-puno ng iba-ibang bulaklak ang bakod. Mga bulaklak na hindi pa nakikita ni Lena. Magkakatabi ngunit hindi magkakaparehong species. Sa biyolohiya, ito ay tinatawag na abnormal na mutasyon. Dulot ito ng tuloy-tuloy na pagbabago ng selula. Matagal nang inabandona ang kubo. Walang nakita si Josie sa loob. Ngunit sa sandaling iyon, siya ay biglang hinayla papasok ng malakas na puwersa. Agad pumasok si Lena upang iligtas siya. Makikita si Josie na walang tigil sa pagsigaw ng saklolo sa tubig. May tila kung anong bagay sa ilalim ng tubig ang kumaagit sa kanya. Si Lena lamang ang naglingkod bilang impanterya sa grupo. Siya lang ang may lakas ng loob na tumalon sa tubig para magligtas. Sa kabutihang palad na iligtas si Josie, ikinwento niya na may napakalaking nilalang sa tubig. Nakagat nito ang kanyang backpack. Pagkarinig nito agad na itinutok ni Lena ang baril sa pinto. Gaya ng inaasahan, isang dambuhalang buwaya ang gumapang palabas ng pinto. Wala pa silang nakitang ganitong klaseng buwaya. Kahit may armas silang dala, umatras pa rin sila sa tindi ng takot. Habang papalapit ang buwaya matapos umakyat sa lupa, ang medic na si Anya ang unang nagpaputok. Tinanggap ng buwaya ang sunod-sunod na putok ng bala. Biglang nag-jam ang rifle ni Anya. Buti na lang at agad na sumalo si Lena. Matapos niyang maubos ang isang buong magazine. Saka lamang tumigil sa paggalaw ang buwaya. Ang dambuhalang buwayang ito ay malinaw na nag-mutate. Sa loob ng bibig nito ay tumubo ang mga ngipin ng peteng. Katulad ng mga halamang nakita nila kanina. Nahalo ang genes ng buwaya sa ibang mga species. Hindi posible ang hybrid sa pagitan ng magkaibang species. Dahil dito nakabuo si Lena ng isang hinala. May kung anong bagay dito na gumugulo sa gene pool. Kaya lumitaw ang mga halamang hybrid. Pati na rin ang mga hayop na naghalo-halo. Ngunit agad ding pinawalang bisa ni Lena ang hinalang iyon. Dahil habang papalapit sila sa Parola, mas lalong nagiging matindi ang mutasyon. Mayroon pang pinagsamang anyo ng isda at halamang tubig. Habang nagsasagwa nakaramdam si Lena ng matinding kirot sa braso. Biglang lumitaw ang maraming pasa sa kanyang pulsuhan. Inakala ni Lena na sugat lamang iyon mula sa labanan. Kaya hindi na niya ito gaanong pinansin. Naging mausisa sa kanya ang katabing geologist. Nais niyang malaman kung bakit voluntaryong sumali si Lena. Kung masaya ang pamilya, sino nga ba ang gugustuhin pumasok dito? Ang medic na si Anya ay isang lasengga. Dahil sa pag-inom ay tuluyang nasira ang kanyang pamilya. Kung bakit naman mahaba ang suot na manggas ng pisikistang si Josie? Ay dahil puno ng mga peklat ng kutsilyo ang kanyang mga braso. Siya ay may malubhang depresyon. At ang geologist naman, maaga niyang nawala ang kanyang anak dahil sa leukemia. Alaunan ay nakipagdiborsyo rin siya sa asawa. Lahat sila ay mga taong nawalan na ng pag-asa sa buhay. Kaya sila sumali sa isang misyong halos tiyak ang kamatayan. Bago pa man makasagot si Lena, may bagong natuklasan si Anya sa unahan. May isang base militar sa kabilang pampang ng ilog. Bago pa ito tuluyang lamunin ng Shimmer. Ito ang dating punong himpilan ng naunang investigasyon. Napagtanto ng lahat na mas malala ang kalagayan dito. Pati ang amag ay nagkaroon ng mutasyon. Ang pagkalat nito ay parang mga selyulang kanser. Pagdating nila sa kantina ay may nakita silang mga kama. At mayroon ding ilang gamit sa pagluluto.
Ibig sabihin ay may tumira rito ng ilang panahon. Malamang ay ang naunang grupo ng mga investigador. Habang nagsasaliksik ay nakakita si Lena ng schedule. Ang ikinagulat niya ay naroon ang pangalan ng asawa niyang si Kane. Ibig sabihin ang grupong nanatili rito ay ang koponan ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, nakakita si Ventress ng isang memory card sa mesa. May nakasulat sa lalagyan ng card. Para sa mga susunod na 4 na salita, malinaw na may nais iparating ang naunang grupo. Kaya nila iniwan ang card na ito. Isinalpak nila ang memory card sa kamera. Ngunit ang laman nito ay lubhang nakakagulat. Makikita sa video si Kane na may hawak na kutsilyo. Buhay niyang hiniwa ang tiyan ng isang kasamahan. Matapos hiwain ay pinunit pa niya ito gamit ang kamay. Ganap na nalantad ang bituka ng kawawang kasamahan. Tuluyang nataranta ang lahat sa nasaksihan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang bituka ng taong iyon ay tila nabuhay. Gumagalaw ito pabalik-balik sa loob ng kanyang tiyan. Mas tama sabihin na nagkaroon ng sariling kamalayan ang bituka. Naging isa itong gumagapang na nilalang na parang ahas. Hindi na nakayanan ni Anya kaya agad niyang pinatay ang kamera. Tiyak na nabaliw na ang mga taong iyon. Ngunit paano ipaliliwanag ang gumagalaw na bitukang iyon? Pinaliwanag ni Anya na ang nasa video ay tiyak na epekto lamang ng ilaw. Maraming ganitong uri ng pekeng video sa internet. Pagkatapos ay natagpuan nila ang swimming pool. Ito rin ang lugar kung saan hinati ni Kane ang tiyan sa video. Mas nakakatakot pa ang tanawin dito kaysa kanina. Nasa lugar pa rin ang katawan na binuksan ng tiyan. Ngunit kakaiba ang bangkay na ito. May tumubong napakaraming amag sa loob-loobang bahagi nito. Ang pagdami ng amag ay umangat hanggang sa itaas na bahagi ng katawan. Sa gayon ay nabuo ang isang bangkay na tila likhang sining. Lubhang natakot si Josie sa kanyang nakita. Ayaw niyang magpalipas ng gabi sa ganitong lugar. Ngunit madilim na ang panahon sa labas. Wala silang ibang mapagpipilian. Hating gabi, naalala ni Lena ang kakaibang kilos ng asawa bago ito umalis. Noong umagang iyon ay nagmamadaling umalis si Kane. Lubhang malungkot ang kanyang anyo. Isang pangungusap lamang ang iniwan ni Kane. Namahal niya si Lena mula simula hanggang wakas. Sinubukan siyang halikan ni Lena. Ngunit tumanggi si Kane. Pagkatapos nito ay sumali siya sa investigasyon sa Shimmer. Natuklasan ni Lena na patuloy pa ring naghahati ang mga selula ng bangkay. Hindi ba ito mga selulang kanser? Bakit magkakaroon ng kanser ang isang normal na tao? Nalilito at nababagabag si Lena kaya hinanap niya ang leader. Si Ventress ay isang psikolohista. Siya ang nagsagawa noon ng pagsusuring psikolohikal kay Kane. Bakit nga ba pinili ng asawa niya ang ganitong misyong halos tiyak ang kamatayan? Ayon kay Ventress, sa psikolohiya ay walang taong basta gustong magpakamatay. Mas madalas ay nasa proseso sila ng sariling pagwasak. May mga taong mahilig manigarilyo at uminom para sirain ang katawan. Mayroon ding sinisira ang sarili nilang trabaho. Ganoon din ang pag-aasawa. Palaging sinisira ng tao ang magagandang buhay. Sa sandaling ito ay mas lalong naniwala si Lena na ang asawa niya ay sumali sa misyong halos tiyak ang kamatayan dahil sa kanya. Nalaman na noong panahon ng serbisyo ni Kane. Nagkaroon ng relasyon si Lena sa kasamahan niya sa paaralan.